Ano naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika? Isang mainit na balita ang lumulutang ngayon kaugnay ng umano'y isyong laglagan sa loob mismo ng pamahalaan. Si mismong President Kuting ng Norte Jr. at unang ginang Lizata na Smugs umano ang nakabistuhan ng di umano'y pagnanakaw ng pondo ng gobyerno. Alamin natin ang buong detalye. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang kontrobersya ng mapansin ng kampo ng Pangulo ang ilang makahina-hinalang transaksyon sa mga proyekto ng ilang ahensya. Hindi umano pinalampas ni First Lady ang anomalya kaya agad itong iniulat sa Pangulo. Nagugat daw ang impormasyon sa isang whistleblower na dating empleyado sa isang tanggapan ng pamahalaan na hindi pa pinapangalanan. Dahil dito agad namang kumilos si Congressman Rodante Marcoleta at sinimulan ang isang malawakang investigasyon sa Kamara. Ayon sa kanya, hindi siya mangingim-ngim sa paglalantad ng mga sangkot kahit pa mataas na opisyal pa ito ng gobyerno. Hindi na ito panahon ng palakasan, dapat managot ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, mariing pahayag ni Marcoleta sa isang panayam. Sa ngayon, inaasahang lalawak pa ang investigasyon at posible mauwi sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot. Tahimik pa rin ang Malacanang sa ilang detalye, ngunit tiniyak nilang may mananagot. Para sa karagdagang impormasyon at mga susunod na ulat, manatiling nakatutok. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. I still can't believe your pasabog. Hindi talaga tayo makamove on dahil yan ay A1 na pasabog. A1 na balita at alam na alam yan ni ng kapatid niya, okay? Ni Senator Amy. Kaya binibigyan din natin ng okay, sa kapapasok lang, ano ba yung pasabog na pinagsasabi ni Maharlika? Okay na, nagmamanik, na lumuhod si Senator Amy kay Pangulong Duterte na hindi matukhang ang kapatid niya nung panahon ng 2017 dahil si Kuting ng Norte ay polboronic protector. Okay? So nagtugma yung ating napagtagdi-tagdi natin, yung aking mga expose dito, nung una hindi natin maintindihan, na akala natin user lang siya, di ba? Nagpupulburon lang ang Jotang Ginimes. So hindi natin maintindihan kung bakit isinasama ang mga pulboronic manufacturer, yung mga big time na pulboronic, yung mga hindi ko nakakapanood sa mga pinagsasabi ko dito, yung kakakilala lang sa alindog ko, ayan, tagal natin yung maskara ko, ayan po ang alindog ko. Pakapanood nyo na lang yung vlog natin kahapon. Alright? Yung patungkol sa pagluhod ni Senator Amy kay Pangulong Duterte. So, naintindihan nyo na ngayon kung bakit galit na galit si Liza Smugs, okay, kay sa mga Duterte. Naintindihan ko na ngayon kung bakit galit na galit si Liza kay Senator Bongo at inuutusan niya akong i-push ang pagiging agricultural secretary ng panahon ni Pangulong Duterte, at nagalit si Liza nung hindi in-appoint si Kuting. So naintindihan nyo na ngayon kung bakit si Mark Anthony Sayarot, right, sa ating mga previous vlogs, kung bakit isinama sa kanilang mga state visit. Kung bakit naintindihan nyo na kung bakit isinama si Michael Mann na smuggler sa state visit. Kasi yun pala, they are doing business. Ang kanilang doing business as smuggler, doing business as pulboronic protector, doing business as lahat ng, name it, lahat ng pagdanakaw sa kaban ng bayan. Okay, ito na exciting part. Alright. But before the exciting part, mga palangga, dahil Paskong Pasko, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang ating sponsor for every single day. Okay, ang ating sponsor, ang ating Sendwave app. Ayan. Kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, Canada, and parts of UK, download ka na ng Sendwave app. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin lang ang alindog ko, promo code Maharlika, para magkaroon ka ng $20 free credit and you'll get a chance to win mga prizes. Okay, ngayong Pasko at araw-araw may pa-premyo. Okay, okay. So dito na tayo sa ating exciting part. Alright? About the party dyan sa Congress.
Okay. May puting ahas na naman tayo, nagigil kay Yeye Vivas. Alright, kay Yeye Vivas na Chief of Staff ni Sandro. Alam niyo na may mga puting ahas natin dyan na gumagapang-gapang, ay tagabantay ko yan. Alright, at nakikita ng aking mga puting ahas ang ginagawa ng ginayupak na anak ni Kuting. Okay, ano yung ginagawa niya? Balikan natin kung sino si Sandra. Okay, na nagnilalaki pero binabay at trying to portray na siya ay babaero. Okay. Trying to portray na siya ay what? Kilabot ng mga beauty queens. Bakit siya kilabot ng mga beauty queens? Okay mga kababayan, kung natatandaan ninyo nung December 1st ay meron akong in-expose sa inyo na binibiktima, okay, ni Sandro at ang anak ni Villar na si Paulo Villar, ang mga kababaihan. Okay, balikan natin. Punta tayo kay Sandro dahil siya yung highlight ngayon. Ang ginagawa nila sa mga beauty queen, okay, ay ino-ofera ng kondo, pera, travel, luxury, you know, anything na luxurious or lifestyle here in the world, ino-offer ni Sandra, para what? Ibigay sa mga kababaihan, ang kapalit ay tsuktsakan. Okay? Or chuba-chuchu. So yan po ang in-expose natin sa inyo. Then, ang target age nila ay 18 to 21 years old. Ang pinapangako po ni Sandro ay ang pera ninyo, pera nating lahat, pera ng taong bayan na pinangbabayad sa kondo, pinambibili ng kung ano-ano mga luxurious items, bags, travels, designers, and everything. Okay? Sa mga kababaihang kumakagat dito. Di ba sinabi ko sa inyo, ang nag-expose nito sa akin nung una ay nanay, kasi natatandaan ko, ang nanay ng isa sa biktima na ayaw pumayag ng bagets, okay, ng bagetching na magandang dilag, okay, magandang babae sa kanilang offer. Kaya naman, you know, hindi siya pumayag na bayaran ng kanyang bilhin ang kanyang kaluluwa ng pera ng bayan. So yun yung expose natin. So, kita nyo kung gaano kahayop itong mga to. Paskong Pasko ngayon palangga, dapat na nagsasaya tayo dahil meron kayong mga handa sa inyong hapagkainan, pero hindi tayo pwedeng tumigil dahil hindi tumitigil ang kahayupan at pagnanakaw ng pamilya ni Kuting, ni Tambaloslos, ni Ahas at ang mga judgemonyong nasa Senado at Kongreso. Bakit? Last Christmas party sa Congress, mga palangga, okay? Ikaw, Yeye Vivas, ikaw, Sandro, unang-una, okay, bago natin utuloy uli ang ating pasabog, mga palangga, si Sandro ay dapat wala na dyan sa kanyang pwesto dahil tumanggap siya ng bribe galing kay Abel Bacudio na Rolex. At yan ay labag sa ating batas, labag sa mata ko, labag sa mata ninyo ang pagtanggap ng Rolex watch kapalit ng mga projects. Dapat yan, expulsion, removal. Kung mayroong batas pa tayo sa Pilipinas. Pero definitely, hindi mariremove si Sandro dyan sa pagtatanggap ng bribe. Dahil first-hand information ko yan, ang nagkwento mismo sa akin yan ay si Abel Bacudio. Kaya hindi nga yan pagsisinungaling. I can present even resibo. Resibo ng kanyang pinagbilhan. Di ba? Umiikot na naman ang tumbong na binigay niya ang Rolex kay Sandro. Okay, kailangan kasi ninyo balik-balikan ito mga palangga dahil alam mo, tayong mga Pilipino, sabi nga natin, mapatawad tayo at nakakalimot tayo. Well, hanggang bukas ang bunganga ako na parang karinderya. 24/7 ang bibig ko. Kahit tulog ako, nagsasalita ako. Alright? Which is totoo. Kailangan hindi natin kalimutan. So, okay. So, nakita nyo na, bribery, doon pa lang dapat removal na. Okay, yung komisyon ni Sandro sa mga project sa bawat mga kongresista. Right? Bagbag na pera ang kinokolekta nila dyan. Okay, may mga witness tayo dyan pag ipinatawag tayo ng kataas-taasang Digimon sa Kongreso. I challenge you. Tawag niyo ako. Bakit si Ka Eric lang? Tanong lang yun at saka si Lorraine. Patawag niyo ako. Total powerful kayo, di ba?
Do it now! Tignan ko lang kung di umikot yung mga tumbong nyo, mga ginayupak kayo, napaka-sinungaling nyo. Ano, Sandro? Sige, sabihin mo na sinungaling ako na hindi ka nakatanggap ng Rolex. At isampal ko ang resibo, bitbitin ko lahat ng witness ko mula dyan sa tabi mo. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito nakakagalit. Sabi ko kanina, di ba, ang intro natin, ang ganda-ganda ng alindog natin. Ngayon, galit na naman ako. Kasi, mga palangga, lingid sa kaalaman ng bayan, doon sa Christmas party nila dyan sa Congress, ay nagdala si Sandro ng mga babaeng beauty queen na binayaran niya at kinain. Di ba, uso ngayon yung kainan? Di ba, trending ngayon yung kainan ni yung Rob Gomez. Actually, hindi ko expert ang showbiz, pero sige, tackle muna natin ng konti yan bago tayo sa kainan sa Congress. 'Di ba, trending yan na yung Rob Gomez ay may nag-leak na mga messages with Herlin Budol na nagkakainan sila. So may asawa pala itong si Rob Gomez. Tama ba? Ako naman, sa totoo lang, pag ganyan mga tipong mga artistang eksena, ayokong mang-boljak na mga artista kasi unang-una personal life nila yan. Kung gusto nila magkainan, mag-threesome sila, mag-orgy sila, whatsoever. Wala akong pakialam, buhay nila yan. So nakita niyo naman, nagkainan ng mga bilat. Sabi ni Jim Indoro, nagkainan ng mga bilat. O, di ba? Tapos sabi ni Edita, bilat singkabay, mga 7 a.m. delivery daw. Tapos itong jowa ni Gatchalian, is it Gatchalian? Yeah? Vin Gatchalian, yeah. Yung jowa ni Senator Gatchalian, aba, tumatakas pala ng 7 a.m. na kunyari, tingnan nga muna natin. Alam ko sabik na kayo kay Sandra, pero nakakatawa kasi palangga yung kanilang mga eksena dito sa mga kainan portion. Sabi ko nga, masarap naman yung kainan. Hello? Sino bang hindi kumakain dito at hindi nagpapakain, di ba? So, ang nakakaloka, itong si Bianca Manalo ay tinaihan, sabi ni Edita Molins. Itong Bianca Manalo, nag-celebrate pa yan ng kanyang birthday nung inimbitay ang mga senador doon sa Malacanang, di ba? May pa-tweetams pa sila doon ni Gatchalian. So anyway, may mga videos o TikTok ako nakikita na habang tulog si Gatchalian ay nag-i-emote itong si Bianca Manalo. Maintindihan mo naman talaga si Bianca na makikipagkainan dito kay Rob kasi nga ang itsura ni Gatchalian doon. Ay nako, talagang hindi mo ma-drawing kahit na elementary na artist, hindi mo talaga ma-drawing yung nakahiga yung pagmumuka. Talagang, I'm sorry mga palangga, pero hindi mo kayang kainin. Sa totoo lang, yung itsura. Hindi mo kayang kainin. So, bilas sa itsura eh. Anyway, sabi ni Jazz, ang aga-aga nakakagutom. So, di ba, nag-party sila dun sa Malacanang for the senators at yung mga asawa ng mga senador. Doon si Bianca Manalo at nag-celebrate. Sabi ko nga doon sa last vlog ko na kunyari nag-acting si Gatchalian na ihagi sa kanya yung cake. So nakitang-kita ko naman yung itsura ni Bianca Manalo, parang napikon. Yung pala, siguro may mga inner chuva eklabush na ito. Kaya natin pag-uusapan si Gatchalian dahil senador yan. Senador at lumulustay ng pera ng bayan. At ito si Bianca Manalo, nakikinabang yan ng pera ninyo. Siyempre, yung mga luxurious, travels, gifts, and everything. Saan magaling yan? Di pera ng bayan, ha? Saan kumukubra yung mga yan? Sweldo ng bayan. Kaya pag-usapan natin ang kainan nila. Okay. Kain mo na more. Kain pa more. Okay. So, ang explanation ni Bianca Manalo doon, dahil, di ba yung sa text messages na, is not here, di ba? Yung referring to, well, we can only speculate, pero he's not here. Sabi niya kay Rob, so sino yung he's not here? Alangan naman sawa, di ba? Sawa or aso, di ba? So sinendya kay Rob Gomez pala para magtatagpo sila. So anyway, wala akong pakialam kahit mag-chuk-chak-cheni sila sa kalsada, sa bubong, o sa lamesa, o sa burner, sa stove. I don't care. So ngayon, mga kababayan, siyempre kung todo deny itong si Bianca Manalo. So anyway,
Panalo din si Bianca sa cake, sabi ni Adag. So yung mga kainan na ganyan, masarap talaga ang kumain at magpakain. Kasi if you do charity, ang sarap ng feeling, di ba? Imagine mo magpapakain ka ng mga pagkain. Di ba? At ikaw naman ay, pakakainin ka. So kabog talaga yun sa banga. Okay, going back na dito kay Sandro. Mga kababayan, nag-invite ayon sa ating puting ahas, ay nag-invite na mga beauty queen, okay, para kainin nila sa kongreso. At niregaluhan ng mga luxurious thing ang mga kababaihan kapalit ng kainan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Habang kayo ay walang pagkain sa hapagkainan ngayong Noche Buena, yung buwaka ng inang gobyerno at ng first family na ito, first ahas, ay pinapalamon ang mga ching, okay? Na mga beauty queens daw, baka iba dun mga may lawit, okay? Ang Sandro. So pinapakain nila mga palangga at niregaluhan. Talagang ang regalo, bonggang-bongga, ay milyones. Okay? Gadgets, everything, kapalit ng kainan ng kipay. Okay? At pototoy. You know what I mean? So, ito yung kinagagalit ko. Habang kayo ay hirap na hirap, habang kayo ay, mo, ang daming nagme-message sa akin na nanghihingi ng mga pang-Noche Buena, pang-pamasko, I cannot afford talaga. Hindi ko kayo kayang bigyan lahat. Kaya ako masama ang loob. Paskong-Pasko, nagbabasa ako ng messages ko. Sabi ko, dito sa bahay, nagagalit ako, sabi ng mga pamilya na. So, ano ba yan, mama? Paskong-Pasko, ganyan, nagalit na tuloy, may umiiyak tuloy. Sabi ganun, Paskong-Pasko, sabi mo, ganito gagawin natin, tapos nagbabasa ka ng mga ganyan-ganyan, tapos nagmumura ka. Sabi ko, paano hindi ako magmumura? Basahin mo ako itong message sa mga taong to. Samantalang yung hinayupa, okay, na Sandro and the whole Congress ay nag-invite ng mga yung mga tiwali na mahilig sa kipay, okay, ay nag-invite ng mga kababaihan at nilamo nila ng buong buo. Tapos kapalit ay pera ng bayan. Ito yung kinasasakit ng puso ko. Meron na po tayong gobyernong gobyernong polboronic, gobyernong pumapatay sa bawat Pilipino. Imagine nyo, nag-party. Kumusta ang ating mga elderly, mga seniors na nadidelay ang kanilang mga pensyon? Kumusta ang ating men in uniform na hindi pa binibigay ang inyong mga benepisyo dahil sa putang ng na to? Tapos sila mag-invite lang ng mga kababaihan doon, pakakainin nila literally at bibigyan ng mga regalo, mga palangga. At ang regalong yon at ang mga monetary gifts na yon ay galing sa pera ninyo. Ganong kahayop ang gobyerno ni Kuting na polboronic, protector at what? Kaya nyo pa? Kaya nyo pang ganitong klaseng meron kayo, mga palangga? Ngayon, nakakaawa, mga kababayan. Nakakaawa ang ating bayan. Kaya sabi ko, makaka-move on ba tayo? Hindi tayo makaka-move on. Bakit? Itong mga aksyon nila, sabi ko nga, pagtataksil sa bayan, impeachable to sa part ni Kuting. At sa part ng mga kongresista, dapat sila ma-remove. Halos lahat sila, yung mga natitira dyan, na matino, kung meron pa, I'm just asking, although may mga kaibigan tayo dyan, mga kabalangga, okay, na, tagamanman ko, right, puting ahas ko, right? So ngayon, mga kaibigan, pagtataksil sa bayan, ano pa, ulit-ulit ako dito ng pagtataksil sa bayan. At sabi nga, ito ay impeachable. Ito ay grounds para matanggal ang isang politikong nakapwesto. Kahit inelect ka pa ng bayan, kung ikaw ay niloko mo, okay, pinagtaksilan mo ang ating bayan, ang ating flag, ang ating nasyon, ang ating mga kababayan, di ba? Ano ba ang impeachable grounds para matanggal ang isang niluklok ng smart magic? Based dun sa affidavit ni Attorney Glenn Chong, okay, na si Marcos Jr., isama mo na yung anak niya. Isama mo na lahat ng mga appointees na mga hinayupak na to. Okay? Pagtataksil. Okay? Ang pagtataksil dyan ay hindi lang sa bayan ang ginagawa ni Kuting. Pagtataksil sa asawa. Pero deserve nila na pagtaksilan ng bawat isa.
Bakit? Dahil sinabi ko na si Kuting, ang mga drama nila ni Lisa, pa-holding hands, mga chuchu bells, drama, it's all palabas. Kasi si Kuting ay mayroong forever yan na si Ting 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 Ting. Okay, clue, makeup artist. Okay? Kilala sa mga showbiz. Kung may nanonood ng mga taga Forbes Park dito, okay, mga taga Ayala Alabang na mga Marites, I love you guys. Thank you for watching. Yan, okay, Ting 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 Ting, yan ang forever ni Kuting. Kaya wag kayong magpapaniwala sa pagtataksil na ginagawa ni Lisa at ni Polboronic, president ninyo. Okay, dahil hindi lang ang bayan ang pinagtaksilan niya, pinagtaksilan na nila ang isa't isa. Patigid sa lahat, pinagtaksilan at niloko nyo ang Pilipino. So, number 2 na ground, sinulat natin, bribery. Ano bang ibig sabihin ng bribery, mga kababayan? Diba? Panunuhol. Sinong unang sinuhulan ni Lisa ni Kuting para manahimik ang mga media? Yan ang una nilang sinungal-ngalan. Ang bunganga ng mainstream media, ang mga reporters, hindi man lahat, sinungal-ngalan nila para hindi magbalita ng mga not negative, yung factual na ginagawa ng hayop na gobyernong ito. And not only mainstream media, ngayon ay mga vloggers. May mga lumabas na nag-aaway-away sila dahil, nagkakainggitan sa kanilang mga payolang natatanggap, not only from the Kuting at Ahas, kundi pati kay Tambaluslos sa House of Representatives. May mga nag-leak na nagkakatanggap sila ng 30,000 a month. At para sa akin, that's cheapy. Cheap yan. Yan ang halaga nyo. Sampanin po kayo ng 50,000 ngayon eh. Pakalabas ngayon $1,000 ko dyan. Yan lang natitira kong pera eh. Anyway, ngayon mga palangga, yan ang ginagawa nila mga kababayan. Bribery, panunuhol, at pagtatanggap ng bribe katulad ng ginagawa ni Sandro pagtanggap ng Rolex galing kay Avel Bacudio. Galing, di ba? Mga chipipay, 30,000. Well, yung sa Pilipinas kasi 30,000 malaki na yan kapalit ng kaluluwa mo. Pero hindi mo naisip, bawat pagbenta mo ng kaluluwa mo, milyon-milyong Pilipino ang nahihirapan at nangangamatay na dahil sa ginagawa ng gobyernong ito. Ngayon, mga kababayan, another grounds for impeachment ni Kuting at grounds for removal ng mga buwaka ng inang mga politiko, graft and corruption. Diba? Ilang katiwalian na ba ang naiulat natin? Ilang katiwalian ang pakikipagsabwata ni Lisa, ni Marco, ni Kuting sa mga smugglers. At yan ay mismo may report galing sa NICA at galing yan kay Clarita Carlos na dating NSA, National Security Advisor, at ngayon inabsorb na ni Tambaluslos kasi binigla ni Kuting, ni Marcos Jr. o ni Lisa Ahas Araneta ng generous allowance. At tingnan mo ngayon, walang imik si Clarita dahil pangarap ni Clarita Carlos, okay, na ma-absorb talaga sa Kongreso na magkaroon talaga ng budget and allowance, and I have proof for that. In case na ipatawag tayo, magharap-harap tayo Clarita, magharap-harap tayo Kuting Junior, laharapin nyo ko, tanginan nyo. Diba? May report ang NICA dyan. May ebidensya tayong hawak dyan pagdating ng panahon. So yan ay graft and corruption, katiwalian. Pasok lahat yan sa impeachable offense. Okay? Next. Ano sinasabi dito sa batas? Okay, other high crimes. Ano yung mga other high crimes? Okay? Yung pagiging what? Pagpoprotekta o partika ng may mga bitbit ng pampajarbog. Ano yung pampajarbog? Ulitin natin, yung Filipino-Indian na nahuli dyan sa Pilipinas na si Amit Chandraramani, di ba? Na inarbor ni Mel Robles at ni Lisa. Inarbor nila sa PNP. Inarbor nila yan. Ilang beses ko na dinadakdak yan dito. At may mga kinikitil na buhay. 'Di ba? High crimes, heinous crimes. 'Di ba? High crimes siyang pagpoprotekta mo sa polvoron at ikaw mismo ay polvoronic president, polvoronic protector dahil kasama ka sa narco list, Marcos list. Okay? Narco list. High crimes yan. Sinisira ang buhay ng Pilipino. Pinapatay ang kinabukasan
lahat halos yata ng mga nanonood dito, o hindi man lahat, maybe, sabihin na nating 80% ng nanonood sa akin, may mga pamilya kayong nasira ang buhay dahil sa droga, namatay, nag-suicide, o kung ano-ano pang mga impact ng polvoron sa kanila. At dito papasok ang impeachable offense ni Kuting under high crimes, kung tama ako, may abogado ba dito, dahil sa ginagawa nila sa pakikipagsabwatan at pagpapalabas sa mga taong nahuli na ng batas pero ina-arbor mismo ng gobyerno, mismo ni Kuting. Be specific tayo, ina-arbor ni Lisa, ina-arbor ni Kuting. Tinatakot ang mga nakahuli, pinapakawalan kahit non-bailable ang mga ito. See? Ngayon, ulitin ko, mga kababayan, kaya nyo pa makaka-move on kayo kahit Pasko? Ito ang pinaka-favorite natin, betrayal of public trust. Okay? Ang pangloloko, mga palangga, ang pagtataksil sa atin nung pinangakuan tayo na ibabangon ang Pilipinas. Diba? Nagbardagulan tayo, pula, puti, dilaw, DDS, Marcos, lahat tayo nagbardagu. Well, ang DDS at Marcos nagkaisa, pero ibang mga DDS, talagang hindi bumoto kay Kuting dahil nakita, naniwala sila kay Pangulong Duterte na talagang pulboronic si Kuting. And good for you guys. Ay ako talaga aminadong budol na budol. So ngayon, ito ay pag-betrayal of public trust, pangloloko, pagtataksil ni Kuting sa kanyang pangako na ibabangon niya ang Pilipinas. Number one example na pangako ni Kuting, right? Na ipagtatanggol niya ang seguridad, national security ng ating bayan nung sinabi niya na aalisin niya ang Smartmatic. Right? Ngayon mga kababayan, ito, bitbit natin dito. Right? Kung nang sinabi ni Kuting na maliwanag na na talagang ang Smartmatic, ang kanilang ipinagbibili, ang binibenta nila hindi election system, kundi dayaan system dahil maliwanag na. Ito po ay statement niya ito na tinranscribe ko. That is betrayal of public trust, pagtataksil sa tiwala ng ating mga kababayan na sa